Paano nga ba mag-lose ng weight from this to this? Yan ang pag-uusapan natin today. So kung interested ka nang malaman yan, make sure to keep on watching. Hi there guys, this is me again, Shay. And yes, pag-uusapan natin today, paano ko nga ba nagawa yan from day 1 to day 30. So we recently had a 30 days challenge with me, SJ. So it's like 30 days challenge with SJ, guys. So in 30 days, I'm trying to share with you kung ano ba yung naging journey natin dyan. So today, pag-uusapan natin kung ano yung mga steps na ginawa ko from day 1 and magugulat kayo kasi napaka-importante talaga ng ating step na last step natin para sa katulad mong beginner or nagbabalik kay low carb. So make sure panoorin mo yan hanggang dulo. For our tip number 1 is to start slowly. Start slowly guys, ibig sabihin kung nagsisimula ka lang kay low carb lalong-lalo na, is make sure nasisimulan mo muna ng dahan-dahan. So, for example, malinaw na sa'yo yung goal mo, alam mo na kung ano yung reason, deep why mo kung bakit mo ginagawa to, then you can start slowly. So for example, iiwasan mo na yung paunti-unting mga fast food na nakasanayan mo, paunti-unting mga sweets mo, yung mga high carbs katulad ng rice. Kung dati nakakaapat na plato ka sa isang araw, gagawin mong 3 na lang hanggang sa maging 2, hanggang maging 1. At kapag nag-progress ka pa is unti-unti mo na siyang matatanggal at pagpo-focus ka doon sa basic protein at yung ating mga healthy fats and yung mga healthy options ni low carb way of eating. So mostly napapansin ko guys for my like 6 years of journey kay low carb, yung mga beginners ay mas nagkakamali kapag masyado silang nagmamadali, pag masyado nilang binibigla. Pero na-realize ko din during the 30 days challenge guys, as long as na dahan-dahan mo siyang ginagawa, mas hindi ka talaga may stress. So, mas tuloy-tuloy mo siyang magagawa. So, always remember guys, hindi importanteng maging perfect ka. Ang importante is maging consistent ka sa paggawa hanggang makuha mo na yung goal ninyo. So, make sure to start slowly. Aralin muna ng basic and kung gusto mong matuto kung ano yung mga basic natin dyan, you need to make sure or you can follow this page, yung page ko guys or this YouTube channel kasi nagbibigay tayo ng mga regular tips dito weekly and may available din tayong ebook guys in case na gusto mong alamin yung mga basic recipes na pwede mong simulan or balikan kung nagsisimula ka kay low carb or kung ikaw ay nagbabalik kay low carb. For our tip number 2 is to make sure eat when you're hungry and stop when you're full. Hindi talaga madali kapag mag-start ka na alisin yung mga bad habits mo na bonggahan yung mga processed food mo, 'di ba? Tapos biglang babawasan mo yung mga high carb foods, yung mga sweets na gustong-gusto mo. Pero kung gusto mo talagang magbago is uunti-untiin mo nga silang alisin from our tip number 1. And then tip number 2 naman is kapag nagutom ka, make sure to choose wisely na yung pipiliin mong pagkain is yung mga basic na low carb way of eating at least, 'di ba? Para ma-make sure na unti-unti kada daily is napapractice mo na ginagawa yung mga basic na yon. But again, hindi siya agad-agad magiging perfect na magagawa mo siya, pero napaka-importante na ipa-practice mo talaga siya araw-araw. So, hindi tayo magpapagutom pagdating sa way of eating na to guys, but we need to make sure na kapag nagugutom tayo, kakain tayo, pero stop na tayo kapag talagang totoong busog na tayo. For our tip number 3, start slowly your intermittent fasting. For my 6 years of journey, teaching people, helping people guys, hindi ko laging nilalagay sa number 1 for you guys to do intermittent fasting. I always make sure na ina-advise ko sa inyong practicein muna kung ano yung mga nilalagay ninyo sa
plato ninyo before you go on intermittent fasting. But let's just say, na-practice mo na yung alamin kung ano yung mga basic na kailangan mong i-take kay low carb, and then 'di ba, nag-start ka na slowly na gawin, in-apply mo na, and then you eat when you're hungry and stop when you're full. Mapapansin ninyo na automatically parang 'pag more on low carb way of eating na yung napa-practice ninyo is nale-less na yung cravings ninyo, then that means it's the best time to start doing intermittent fasting. So, kung alam niyo lang guys, sobrang daming benefits ng intermittent fasting, and isa sa mga benefits talaga na favorite ko diyan is 'pag na-reach natin yung sinasabi nilang autophagy na stage, is mare-repair yung mga cells natin na nasira, and yun yung nagli-lead kung bakit nagkakaroon ng pagkakaroon ng pagbabago pagdating sa health natin, or improvement pagdating sa ating health. So, unti-untiin mo lang 'pag nagawa mo yung tip number 1 and then tip number 2, start slowly your intermittent fasting. For beginners, you can try to start at least 10 hours ng fasting kung ikaw ay beginners. But take note ha, may mga ibang klase ng taong hindi pwede na mag-intermittent fasting agad-agad. But if you think na hindi ka naman kasali sa mga yon, like mga bata or yung mga um, preggy moms natin, ganyan, is you can start slowly. Araling mabuti paano gagawin ng tama si intermittent fasting, and makikita ninyo kung papaano mag improve hindi lang yung waistline ninyo guys, but also yung health ninyo. For our tip number 4, napaka-importante nitong tip na to, kaya let me know dyan sa comment section. Comment me kung nandito ka pa rin sa part na to, kasi ang ating last tip, ito talaga yung pinaka ginawa ko even now dito sa 30 days challenge, is to make sure to enjoy. In anything that you're doing guys, napaka-importanting ine-enjoy natin yung mga bagay, kasi napaka-importanting hindi tayo stress while doing the things na gusto nating i-improve para sa mga sarili natin. So, enjoying means hindi mo i-compare yung sarili mo sa ibang tao. Enjoying means i-celebrate mo yung mga small success na meron ka while doing this journey, while nakikita mo yung mga maliliit na bagay na ginagawa mong steps, dapat ini-enjoy mo yan. Napaka-importante na nag-enjoy tayo guys, kasi doon din magmumula yung pagiging consistent mo sa paggawa ng pag-improve ng sarili mo. So, for the whole 30 days guys, sobrang in-enjoy ko lang din, and that's how I do it even past 6 years na pinapractice ko si low carb, is more on less pressure, lalong-lalo na ngayon, more on enjoyment, and hindi natin tinatag yung food as ay kasi masama tong food na to, but mostly iniisip ko na hindi kasi yun talaga yung kailangan ng katawan ko. And kapag nakita nyo kung ano yung improvement, result niyan sa katawan ninyo, mas marirealize ninyo na dapat talagang enjoyin etong way of eating na to. So, enjoy lang, tuloy-tuloy lang, as we always say, 'di ba? Keep going lang talaga. So, those are the simple, medyo basic tips na pwede nyong gawin as a beginner or nagbabalik kay low carb. Especially ngayong matatapos na yung 2025 and 2026, sure ako na magagamit ninyo ito. Basta ipapractice nyo lang siya at iintindihin din ng tama. So, try that steps na shinare ko sa inyo guys, and let me know sa mga susunod na videos or dito sa video na to kung kumusta naman siya sa inyo. I want to say Merry Christmas, and I want to say Happy New Year to everyone guys. Thank you so much for staying with me dito sa channel. More on videos coming up by 2026 to share with you more na mga matututunan ninyo in your journey in improving your lifestyle. If you think na nakatulong itong video na to, please don't forget to click on like. Don't forget to leave a comment like or questions or anything. And don't forget to subscribe for more upcoming videos. So, as always, guys,
Don't forget to always keep going. See you on my next vlog. Bye!